Maalala ninyo to? Panoorin nyo to. Yes. Ilan po namin yung comment yung bilang chairperson ng... Yeah, sabi ng LTO peke, hindi naman akong expert para malaman kung peke nga o hindi yung plakang ginamit. Sinabi nila na peke, they're the expert, then so be it. Ang importante kasi, sino yun? Ito yung plakang number 7 na connected kay Sherwin Gatchalian, kapwa senador nitong taong ito. At itong si Tulfo ay chairman ng public service. Tignan ninyo kung gaano ka double standard. Na make ng plaka yun. Sino yung may-ari ng plakang yun? Bakit siya may ganung klaseng plaka? That is being investigated even while we speak. At kasama na ako dun sa pag-imbestiga. Si Gatchalian. Sir, magpapatawag ba kayo ng hearing on it as Chair of Public Services? Well, first of all, gusto ko man matukoy kung sino. Na once na matukoy natin, maybe patawag tayo ng hearing para hindi na maulit yung ganung klaseng mga problema na kahit na Para hindi daw maulit ang ganong klaseng problema. Pwede ma-make ng mga plaka left and right. Plaka number 7, 8, 1, 3. Dapat stop na yon. Sir, marami pa rin kasi lumalabag dun sa pagdako sa busway na hindi naman sila authorized. Siguro sir, ano paalala nyo na sa public? Well, dapat sundin natin yung batas. Kung ano sinabi ng batas na bawal, dapat huwag tayo magpumilit. Bakit tayo magpumilit? So, ibig sabihin na matigas ang ulo natin. Dapat talaga may parusa. Doon sa tumakas, nag-eskapo, pag nahuli siya, dapat yung may-ari ng sasakyan, meron dapat parusa doon. At yung driver, meron dapat sanction doon. Dapat ma-revoke yung kanyang lisensya, ba't siya tumakbo? Oh, narinig nyo yun? Narinig nyo yun? Anong sabi? Anong sabi niya? A few moments later, a few months later, a few years later. Tingnan ninyo ito ngayon, nahuli ang kanyang anak. Ano sabi niya dati? Dapat ma-revoke, dapat managot. Pero dito tingnan ninyo anong sabi niya? Sorry lang, okay na, tingnan nyo. So kinausap ko si Ralph tungkol dun sa insidente at wala nang paligoy-ligoy pa at inadmit niya. At katakot-takot na nag-sorry siya sa akin at sabi ko, huwag mo na ulitin. And sabi ko sa kanya, kailangan mag-apologize ka sa taong bayan. Oh, apologize lang. Kala ko dapat managot. Kala ko dapat ma-revoke yung license. Pagkakalam ko, yung ticket ay nabayaran na at yung driver... Oh, so pag nabayaran yung ticket, okay lang. At yung driver, anong gagawin sa driver? Seminar. Seminar lang? The good thing about it is, hindi akala ko revoke. siya nagsinungaling. Oh, the good thing hindi nagsinungaling. Nahuli Agad-agad inadmit Paano siya magsisinungaling? Nahuli. siya, nag-apologize, nagpakumbaba. So, ganun lang pala yun. Tingnan ninyo, maalala ninyo, nung last year, tingnan ninyo to, nung last year, galit na galit siya. Doon sa dumaan sa busway, gusto pang ipakulong at alam niyo ba, yung mga pulis daw na hindi humuli dito, ay kinasuhan niya, pinakulong niya. Tingnan ninyo ito. Yung inyong inescortan sa bus lane, mas dapat tinanggalan nyo ng lisensya at kinulong nyo, sinamahan nyo sa kondo dahil yung tatay niya kasamahan nyo. Wow! Galit na galit. Meron bang empleyado? Dapat daw ikulong. Pero sa anak niya, sorry, okay na. Basta binayaran yung ticket. Wow! Double standard ka, Chong, Brad. De Verang apelido po sa PTR? Your Honor, we don't have any permanent employee with the surname De Vera. Yes, not permanent employee. But one way or the other, he or she is an employee, maybe as a consultant of a top official dyan sa DOTR. Galit na galit ka dito. This is something that you have to investigate. Something you have to investigate. Pero yung anak mo, sorry, okay na. Total, di naman siya nagsinungaling, aminado, katakot-takot na usap daw ninyong mag-ama. Kasi unfair po yun Nasigurado ako, yung taga-DOTR na yan na may pwesto sa inyo, whether consultant o sabihin natin contractual, pero siya ay tao ng isang mataas na opisyal sa inyo, I'm sure yun ang tumawag. And taranta lahat ng mga taga-DOTR at sinamahan pa siyang ihatid papunta ng kanyang... Yung dalawang pulis na yan, kinasuhan ni Tulfo. Kasi daw, ba't hindi pinakulong? Itong dumaan sa busway. Hindi naman ginagawa yan sa mga ordinary motorista na lasing at nag-violate ng traffic. Parang tumataba yung ano mo Parang nagsitabaan na kayo. Loss natin. Kulong na agad yun, sigurado ako. Kulong na agad yun. Dapat. Kasi it's not fair. Really. It's not palibasa fair. Siya ay alipores ng isang Herodes. And then, palibasa siya ay anak ng isang senador.
anak ng Alipores ni Herodes, makakalibre na. Oh, makakalibre na. Oh, sorry na. Okay na. Gamit yung posisyon ng DOTR. Gamit ang posisyon ng kanyang tatay na senador. Pag ordinaryong Tulfo brand of justice pa more. mamayan, kulong sigurado. Wala na marami pang cheche-bureche. Oh, kulong daw sigurado, walang cheche-bureche. Bakit sabi mo sorry ng anak mo? Okay na. Wala naman siyang nilabag ka mo. Ako, supportive ako sa inyo. You know me, magaling ko mag-alaga ng committee ko. Like DMW, inalaga. Oh, talaga, magaling kang mag-alaga. O kaya nga, pati anak mo inalagaan mo. Kahit may mali yung anak mo. Pero pag may mali, talagang bubusisiin ko, pupunahin ko. Wow, basta may mali, bubusisi. Ah? Bakit ngayon? Porque anak mo ang involved. Let's do our job here. Let's be professional. Yun po ang pinupunto ko. Be professional? And I'm sure of that. At 101%. Unless kung hirit ka pa, sasabihin ko ng pangalan, sige, hirit ka pa. Nanakot ka pa. There is a consultant in the DOTR na develop ang apelido, but no relation at all po with this Christopher Jude Lim de Vera po, Your Honor. You sure? I am sure, Your Honor. Secretary Jaime Bautista, mention me the Chief of Staffs. My Chief of Staff po is si Attorney Yebra. Siya lang po. Give me the names galit of those people working in your office, whether as consultant or contractor. Galit. Sige, magkakalamanan po tayo. Kasi hindi naman tatatuhin yon ng parang baby. May tumawag eh. Alam ko yan. Hindi ko tratuhin parang baby yung anak mo. Binaby mo Sorry, apologize, okay sabihin na. Sabihin ko sa info ko nakuha yun. Come on, wag na tayo maglaktan dito. Come on, gagawin na yun sa porque anak mo, VIP. Isang VIP, okay? Galit na galit siya dito. Pero dahil anak niya, anong sabi niya? Anong sabi niya? Ito. Anong sabi niya dito? Batas na bawal, dapat wag tayo magpumilit. Bakit tayo magpumilit? So, ibig sabihin na matigas ang ulo natin. Matigas ang ulo ng anak mo. Ang tigas ng ulo ng anak mo. Ikaw, yung hindi lang ulo, pati panga mo matigas. Ano sabi mo dito? Kinwestiyon mo pa yung media. Parang, bakit? Meron ba siyang, tingnan nyo. Sarcastic ka pa dito. Nabalitaan ko lang parang ang tangos na ng ilong mo dito Teka, parang ibang tul. Tumakas ba? Ano, sinasarcastic mo pa sila Tumakas? Kaya tumakas o hindi, nahuli siya. Nahuli, lumabag. Inisyon. The bus lane which is limited. Mukhang puyat na puyat ka. Anyari? Bakit parang iba yung mukha mo dito? Anyari? Paging Belo ba to? Belo? So, hindi tumakas. So hindi, ilang beses niyang inanin, sinasarcastic niya Tumakas ba? Tumakas ba o hindi? Hindi pala tumakas Hindi, tumakas o hindi. Pag hindi tumakas, walang nakitang problema. Pag hindi tumakas, walang nakitang problema. Pero bakit dito na galit ka? Dapat sabi mo, dapat makulong. Kasi unfair po yun Nasigurado ako, yung taga-DOTR na yan na may pwesto dapat sa inyo, makulong. whether consultant o sabihin natin contractual, pero siya ay tao ng isang mataas na opisyal sa inyo, I'm sure yun ang tumawag. And taranta lahat ng mga taga-DOTR at sinamahan pa siyang ihatid papunta ng kanyang kondo. Na hindi naman ginagawa yan sa mga ordinary motorista na lasing at nag-violate ng traffic laws natin. Kulong na agad yun, sigurado ako. Kulong na agad yun, sigurado, sabi mo. Pero sabi mo, kasi hindi siya tumakas, wala kang nakikitang problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala akong problema. Porque hindi nagmura, hindi nag-abuso. Hindi ba yung pag-aabuso yun? Lumabag ka. Bus lane po yun. At naka-8 bang plaka na, hindi? Regular yung plaka. Regular yung plaka. Bakit yung kay Gatchal yan? Gumamit ng 7 na plaka. Sabi mo pa iimbestiga mo. Anong petsa na ngayon? 2025 na. Ano nangyari? Dumaan siya aware tayo na parang 5 Well, inadmit naman niya. Hindi siya sinungaling. Dahil inadmit niya, okay na. Walang problema. Nag-apologize siya. Itong problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi gumamit. Yung iba,
kulong dapat kamo. Hindi siya abusado. Kaya lang, it so happened na nagamit ngayon at it's seen in the driver. Magkakaalam pa ata, nagmamadali siya. Nagmamadali, so irerason natin yung nagmamadali. Lahat naman po tayo siguro, nagmamadali din naman tayo. But that does not give you an excuse or the license na dumaan sa busway, na labag naman po yun. Yung driver niya ata ang pumasok doon sa busway. Kaya driver niya, anong dapat gawin sa driver? Pinagalitan ko siya. Pinagalitan mo, okay na yon. Pinagsabihan ko, pinagalitan. Pinagsabihan, okay na yon. Di ba dapat may pananagutan yon sa batas? Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan. Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin, at sabi ko, mag-apologize ko sa lahat. Okay na. Okay na. Wow. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Double standard to eh. Ano sabi niya? Tulfo brand of justice. Magtiis na lang tayo. Kasi binoto nyo eh. Tapos ngayon magpapasok kayo ng another Tulfo. Ano pangako niya? Ngayon nga, tahimik masyado. Nakita natin talagang merong kabalbalang ginawa sa BICAM committee na yan. Sa budget natin. Ang tahimik. Pero, ang sabi niya, Tulfo brand of justice. Tulfo pa more.